Ay, magandang gabi mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa tumatagdag subscriber, no? Maski pa konti-konti, okay lang yan. Basta masaya ako, masaya kayo, okay lang yan. Balita-balita na ho si na-raid daw na bahay na Harry Roque ba to? Pakinggan natin. Arestado ang dalawang big boss umano ng mga pogo sa raid kaninang umaga sa Tuba, Benguet. Isang bahay na nasa liblib na bahagi ng Tuba ang sinalakay ng mga operatiba ng Bureau of Immigration at Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK. Dito inabutan ng dalawang Chinese. Isa sa kanila ang nagpakita ng working visa habang ang kasama niya ay walang naipakitang kahit anong dokumento. Ayon sa source ng News 5, konektado ang dalawa sa mga pogo sa Tarlac at Pampanga, habang ang bahay kung saan sila naaresto ay pag-aari umano ng isang dating mataas na opisyal ng gobyerno. Dadalhin ang mga inaresto para sa kasunod na investigasyon. Mga kapatid, Yun ang bahay, balitado, bahay ho ni Harry Roque, no? Ang ex-human rights defender, ayon kay Secretary Ronald Llamas, no? Alam nyo mga friend, sayang ko itong mga ganitong uring tao, di ba? Sayang ang kanilang utak, no? Dating nasa maganda na, no? Pero yun nga, ang tawag ng salapi na baliw. Oh. Magaling hong abogado to. UP ata to, UP, di ba? Oh, tsaka purpisor pa to sa UP, purpisor. Oo. Ng batas. Hindi niya ba alam na bawal yung ginagawa niya? Mag-cuddling of criminal siya. Anyway, wala ko tayong magagawa dyan yun ho ang kanilang guhit ng bayag ng palad na maging matalino at maging matalino sa batas na sila rin ang dudurog sa sarili nila dahil sa pagdurog nila sa batas na napag-aralan nila. Di ba? Oh. Ito, ano to, mga friend, hanggang sa apu-apuhan na nito, kung may pamilya pa to, baka hindi, kahihiyaan na to sa totoo lang. Oo. So si Roque, kaya kita mo kung ano nung ginagawa niya, no? Lahat inaabot no? Basta nagsilbi ka sa mali. Oo. Talagang giginhawa ka. Panandalian lang. Oo. Pero hahabulin ka ng tinatawag na karma. Yan o yan. Oo. Ito sa totoo lang mga friend, pag diniinan ho ito talaga ng gobyerno nito si Marcos, tapos ho ito lahat Tapos to. Pati itong mga Duterte, tapos talaga lahat to. Ang problema lang kasi, wala na yatang may batas na, parang bawal lang paliwanag kung paano ka yumaman Kung ikaw ay government official, yung SALN, yun ang dun yung isang bata rin ni Digong na tinalaga niya. Yun ang isa ring matalino sa batas. Na hindi na required ang isang government official na mag-submit na SALN. Wala na. Kaya pala gano'n na lang ang gigil ni Roque, no? Napabagsakin si Marcos. At iupo niya yung kanyang amo na Duterte, no? Dahil talagang nagkapatong-patong Bukong-buko na daw. Bukong-buko na ho to. Kung didikdikin nito si Roque na to, baka lahat ng nito pwedeng makumpiske. Paano? Meron pa raw sa Bataan. Maraming kaso na to, sasabi talaga to. Pero, yun nga, kung itong gobyerno ni Marcos para kay Marcos nga. Ako tingin ko maraming nakadikit kay Marcos na hindi sa kanya. Sa tingin ko lang di ba? Dahil yun nga, bago bumaba si Digong, marami siyang iniwan sa magagandang pwesto na inappoint niya, di ba? Maski sa Korte Suprema, meron pa siya ini-appoint diyan
Comelec, meron pa rin siya eh. Sa COA, kanya rin ang mga nag-appoint dyan. Siya rin ang nag-appoint dyan eh. O, diba? Ombudsman, siya pa rin yata. Oo, itong si Rimulya, bibindang-windang pa ito. Kanya pa rin ito yata eh, diba? O, wala na ho yan. Hindi ko alam pa paano gagawin. Oo. Kaya sa Malacanang, hindi pa rin kanya halos yan. Yung mga nakadikit sa kanya dyan, di ba? Pero talagang ano mga friend, lahat ho ng dumikit kay Duterte, talagang nagtampisaw sa pera. Oo. Hindi basta pera. Gaya no, sa Tuba Benguet, sipin mo, meron pala siyang ano dyan, putik yan, meron pa sa Bataan. Ang ganda, napanood ko yung vlog ni Atty. Claire Castro kanina. Maganda yung bahay ni Harry Roque dyan sa Tuba Benguet. Oo, maganda. Oo, pinagmamalaki niya pa nga yun eh. Oo. Oo. Ay, nako. Harry Roque pa lang ho yan, mga friend. Kumbaga sa ano eh, aso ng Duterte. Taga-tahol. Ha? Tagapagtanggol. Eh, paano pa yung kayamanan ng Duterte? Diba? Gaano kayaman ng Duterte? Ha? Eh, Harry Roque pa lang yan. Ganyan na. Go-wapping pa lang yan. Lintik din ang kayamanan. O. Kaya pala lintik ang tanggol ni Harry Roque kay Go-wapping eh. Ah, diba? O. Parehas para sila ng kapalaran. Pero mas magaling si Harry Roque dahil abogado si Harry Roque. Si Go-wapping, talagang ano lang yan eh. Kumbaga sa ano, ewan ko kung anong nakakatuwaan yata nila ginawa yan. Oo. Mga boss, ewan. Bahala na Panginoon, no? Masisisi mo ang Diyos. Marami sumisisi sa Diyos. Kung sila'y naghihirap. Dito sa mga katayuan na ito mga to na nagtatampisaw sa pera. Oo. Ang tawag mo rito? Oo. Ngayon papunta sila sa kawalan. Kawalan yan, di ba? Kasi baka makakulong pa nga sila Harry Roque, di ba? Pero anyway, sa gobyernong ito, hindi ko makaasa dyan. Baka maging tebes lang yan. Oo. Alis sa ibang bansa, tatago, di ba? Oo. Pag nakabalik na naman to, di balik sila. Mga ganun na ho. Sa Pilipinas yun eh. Pag makwarta ka talaga, hindi ka pwede yata ikulong eh. Ilan na ba yan? Mga magnanakaw sa gobyerno. May nakulong ba? Gloria Macapagal. Ayan kongresista pa rin, di ba? Ilan yung mga nandiyan dyan sa Senado na mga ex-convict pa nga isa, number 1 pa eh, di ba? Yung iba naman eh, may kaso. Oo, nakabilang, pero senador, andyan sila, Senado. Kawawa si Juan de la Cruz, mga boss, no? Totoo lang, no? Wala tayong magagawa siguro na dyan. Ayaw gumalaw ang tao eh. Diba? Walang mamuno eh. Wala eh. Wala ho talaga. Gaya nung panahon ni Marcos, tagal naman tagtiis ang tao kay Marcos, 20 taon yata mahigit eh, di ba? Bago nagising ng katotohanan na kailangan na talagang mag-aklas. Oo. Pero yun nga, lalong nagkawindang-windang. Di ba mga friend? Totoo lang, yun naman talaga nangyari. Lalong nagkanda leche-leche. Nagkabaon-baon sa utang. Di ba? Lalo-lalo na dito sa nakaraang administrasyon. No? Ulit-ulit, di ba? Yung inutang ni Emilio Aguinaldo hanggang sa inutang ni Pinoy, isang termino lang ni Duterte, sumobra pa eh. Ha? Di ba? Mga friend? Dito tayo sa isang topic ko. Kala ko tapos na to, hindi pa pala. One day ago. Quota at reward system sa panahon ni Duterte itinatanong kay Albayalde sa hearing ng EJK. Hinggan natin to, konti lang at magbigay tayo ng reaction dito. Si Abante rito.
The former Director General Albayalde knows about the reward system in the Philippine National Police. Sorry, Mr. Chairman, wala po akong idea doon. Si Abante yung nagtatanong kay Albayalde, ha? Pero binabanggit din ang quota system eh. Which is actually a reward system, fairness, quota system. Yes, in fairness, Mr. Chairman, wala po kaming nakuhang quota when we were the commander. Pero Wala meron po quota kaming system. nakuhang instruction specifically, whether it's informal or formal instruction, wala pong ganon, Mr. Chairman. And may I just add po, Mr. Chairman, kung yung pong pinag-uusapan na 6,225 are all unsolved cases, baka pwede po nating matanong siguro also from the DIDM. I'm sure hindi po yung lahat. Hanggang dyan na lang, military action dyan. Ano pinag-uusapan dyan? Otik yan. Eto. Quota at reward system sa panahon ni Duterte. Itinanong kay Albayalde sa hearing ng EJK. Extrajudicial killing yung EJK, di ba? Yung tukhang, di ba? Sabi ni Albayalde, wala ka ako alam niya sa kota-kota na yan, hindi ko alam yan. Siyempre, aminin ni Albayalde, ano ba yan? Ay, ako, Lord. Ako, sa totoo lang, eto ba, malamang, baka, yan ang isasangga nila eh. Sana mali ako. Dahil nandiyan na nga ho yung warrant of arrest na sinasabi ng ICC. Baka ito isasangga, patay tayo dyan. Itong hearing na to, hindi para convict si Digong, kung hindi para isalba si Digong sa mga warrant of arrest ng ito. Tsaka yung mga iba pang mga general na nakasama na doon sa record na nilabas ni Senador Trillanes, no? Yung mga general huy na doon, kasama si Albayalde, kasama si Bato. Di ba? Si Digong, wala pa nga, bakit sa si Digong, obvious naman si Digong ang mastermind, di ba? May mata, may puro mga high-ranking official po ng militar, yung mga kasama, no? Ano ba? Ano yan? Magagalit maraming gagalit na naman ng mga subscriber ko dito. Magko-comment bukas nito, malamang, oo. Ang tagal nyo na nag-iimbestiga dyan, Abante? Yung main character, wala. Ang iniimbestiga nyo, si Albayalde, kung sino dyan ng mga pulis na involved daw sa pagpatay at kung... Yung arkitekto ng EJK na yan, hindi nyo mapatapatawag. Ano pa pinagkaksayahan nyo ng oras dyan? At kaduda-duda nga, di ba? Ba't ngayon yan? Sa tagal na. Ngayon yung naisipan mag-imbestiga dyan. Ilang taon na ba? Pangatlong sona na yata ni Marcos, di ba? Bago dumating yung pangatlong sona ni Marcos, isa ngayon nag-i-investigate si Abante. Itong kongreso. Tungkol sa mga patay. Ewan ko, mga friend. Kaya masama amoy ko pa rin eh. Totoo lang. Oo. Baka hindi pa, sana, mali ako. Baka hindi pa nga makiki-operate ito eh. Itong gobyerno ni Marcos na ito. Dito sa ICC na to. Maski na binalahura na ng binalahura siya. Ang dami yung bumalahura sa'yo. Excellency. Glenn Chong. Maharlika. Harry Roque. Number 1 si Harry Roque. At higit sa lahat, ang mga Duterte. Hindi lang Duterte. Mga Duterte, pati anak. Lahat. At pinakita naman sa'yo, His Excellency, na wala ka ng kwenta sa kanila. Na ikaw ay isang walang kwentang kausap. Hindi ka tumupad sa usapan. Kaya nilayasan ka na ni Sara, nagbitaw na si Sara. Di ba? At sa oras ng sakuna, dilubyo, kalamidad, lumaya si Sara. Bahala ka sa buhay mo dyan. Basta ako, punta ako Germany. At yun nga, may Taylor Swift.
Okay, bukas na ho yung ano mga friend. Bukas na po. Eto, palaisipan to. Sa nangyari ho ngayon na ni-raid yung bahay ni Harry Roque at nahuli yung dalawang member ng Pogo. Mga big boss nakalagay big boss di ba? Ni-raid. Bakit ni-raid? Bukas ho yung sa Senado na inimbita na si Harry Roque saka yung kanyang Julalay, yung AR ba yun? Yung maraming abs daw na Mr. Supranational. Visit. Ay nako, pag hindi inayos talaga nitong gobyerno ni Marcos to, katawa-tawa. Oo. Walang kasalanan si Marcos, sa totoo lang. Dito sa Pogo, wala. Sa EJK, wala siyang kasalanan. Ang tanging gagawin mo lang ay makiki-operate ka sa International Criminal Court. Anyway, baka sakali pero 50-50 pa rin ako 50-50 pa rin ako Oo, 50-50 pa rin ang ano ko diyan Ang kalkula ko na baka hindi pa makipag-ooperate. Kasi nga ito, tuloy-tuloy itong hearing nito Para sa akin, itong hearing na ginagawa sa Kongreso, ano lang to? Yun nga, masabi lang na gumagana ang hustisya sa Pilipinas. Di ba? Si Albayalde, bakit niyo hini-hearing na nga namin si General Albayalde, di ba? Ngayon, bakit kayo? Ba't kayo nakikialam dito, ICC? Mga gano'n na yan Putik yan. Basta gano'n lang to mga friend. Maghintay tayo. Lapit-lapit na rin Andyan na nga May lumalabas na nga si Senador Trillanes na may dala na may mga findings ng ICC at yun na nga mukhang nandyan na around the corner na lang, nangangamoy na. Baka hindi na umabot ng Pasko, no? Mga boss, no? Pero yun nga, ang hindi pero palagay ko parang sabihin na natin 70-30 na lang, 70-30. Pero parang hindi pa rin kasi nga itong investigasyon na to sa Kongreso investigasyon lang extrajudicial killing, utek, wala si Duterte, wala si Bato. Iniimbestigan nyo dyan. Sino pinatatawag nyo dyan? Titawag si Albayalde. Wala ako alam dyan kung anong kota-kota yan. Naku, putik yan. Ay, nako, Lord. Lokohan na ito Sa totoo lang di ba? Parang gagagawa na lang itong mga ito Si Digong ang tanongin niyo tungkol sa quota system na yan. Siya nga architect dyan sa kasi Bato. Ano bang niyo dyan? Bahala kayo. Yan ang gusto niyo yun lang. Baka yan ang isasangga. Sa ICC. Merong i-imbestiga kami. Ba't nangikialam kayo dito sa amin? Iniimbestiga na nga namin yung patayan na yan di ba? Malamang sa alamang yan mga boss. Okinawa Japan ano to? Ulol? Ewan ko. No? Pero alam nyo mga boss, kung talagang yung mga nakatikit kay Bongbong Marcos, mga tapat yan. Just Lucas Bersamin. Justice yan. Yung siyempre, naman, hindi ka matutalino sa batas, justice ka nga, di ba? Di ba? Lang naman, di mo alam ang mga nangyayari ng panahon ni Digong. Parmali, EJK killing, ano pa, marami, maraming korupsyon ng panahon ni Digong. Di ba? Si Bongbong naman, aasa lang talaga yan. Gaya nga ng sabi ni Digong, he is a weak leader. Hindi siya nakatapos ng pagka-aral. Siyempre, saan ka pupunta? Siyempre, mga advisor mo, di ba? Yun yan, mga boss, mga friend. Pero yun nga, si Duterte, masyadong mahaba ang impluensya. Natawa nga ako Si Abalos, pinatawag niya. Punta sa Davao, si Abalos. DILG secretary, di ba? Pinatawag si Abalos, punta siya sa Davao.
Wala na, hindi na presidente si Digong, pinatawag si Abalos. Punta siya, pwede naman tawagan lang, di ba? Personal, punta siya, isang tawag lang, punta siya. Ganun lang yung daliri natin. Sana nga, papasukin na yung ICC at ibigay na si Digong. Wala naman ibang rason eh. Hindi naman masyadong maraming utak kailangan mo dyan. Diba? Kung talagang pagmamalasakitan ni Bongbong Marcos, yung mga nasalanta, na wala naman siyang kinalaman sa mga namatay na sinasabing 30,000 na nag-iimbestiga, nakatapos na, nag-iimbestiga na. Warrant of arrest na sinasabi, di ba? Para magpaliwanag sila doon, no? Maski yung 5, binibigyan sila ng parang suspect sila o meron sila, binibigyan sila ng due process para ipagtanggol nila yung sarili nila eh. Di ba? Ganun o yan eh, di ba? Yun ang sinasabi, di ba? Kumbaga sa may probable cause yung kaso na nakasampa sa ICC dito tungkol sa crimes against humanities. Di ba? Walang kinalaman si Bongbong dyan. Ang tanging mo lang dyan, kung hindi ka makikioperate, ibig sabihin, walang kwenta sa'yo ang mga buhay na nakawala nung panahon ni Digong. Sino si Digong? Digong na nagmumura sa'yo, bangag, wala kang kwenta, weak leader ka, lahat na sinabi na sa inyo, buong pamilya ninyo binastos na, puproteksyonan mo pa rin, hindi na kabaitan yan, tatangahan na yan. Hindi ka na His Excellency niyan, magkulab na po tayo mga boss. Jeff Ramos nak, shout out, magandang gabi po tayo, sabi niya. Friend Jun Lagon, shout out, masyadong busy si Pastor. Noel Tenko, shout out. Karaoke, ang babaw ni Ronald Ronald Holmes mas maliwanag kay Sek Llamas. Parang may konting bias si Holmes. Bias ba? Pelabot, shout out. Bias si Paul Sorbet, useless. Pag-usapan yan, mindset ang ginagawa niya ang Ronald. Sabi niya, Noel Tenko ulit, tama Secretary Llamas, na sa Mindanao lang pwedeng makakuha ng malaking follower si Digong nyo. Di natin alam yan kung totoo pa yan. Noel Tenko ulit, bistado na mga Duterte mga Duterte sa mga kademonyohan. Kaya saan pa kukuha ng malaking boto ang mga Duterte? Masyado namang binobobo ang mga Pilipino. Malinaw na kumikita sa mga Duterte ang mga survey firm na mga yan. Dami ng pera ng mga Duterte. Sa dami ng pera ng mga Duterte. Totoo. Alatahan mo yung naman to si Ronald Holmes, talagang dinidiin niya yung mataas ikapa hanggang sa trust rating. Kaya dyan takot ang gobyerno ni Marcos, ang kakagulo Librado Ludovico, shout out. Blessed morning karaoke po, and to all Rocky Warriors watching from Edmonton, Alberta, Canada. God bless po, stay safe and healthy. Sorbet, ewan, wala akong believe dyan. Isama pa ang kumolekta at smart magic. Parehas tayo, siyang bibilib dyan. Klaseng survey yan. Elizabeth Iscari ulit, shout out, good evening sir, okay. Parang ayoko maniwala sa lahat na sinasabi nitong profesor. Parang gusto niyang maniwala sa survey nila Kuno na malakas pa din ang mga Duterte. Medyo nga siguro na andun pa din ang lakas ng rating ng Digong na yan. Pero bumaba din ito kaysa dati. At marami na kasing nabulgar na bahong pinaggagawa nila noong nakaraan. At malamang na nawala ng gana ang mga Pinoy dito, lalo na at maka-Chinese ito. At siya din ang naglagay ng pogo dito, kaya mas dumami ang krimen. Diba, Sir Rox, totoo yan. Alam mo, mga friend,
Magaling din itong mga survey na ito, sa totoo lang. Bibigay sila ng napakataas na approval at trust rating. Taas. Magugulat ka sa taas eh. Muntik na gawin 100% eh. Tapos bumaba ka ng 5%. Bumaba ka ng 10%. Bumaba ka ng 2%. Bumababa ka yung survey. Maski pa bumaba hanggang mataas pa rin eh. Paano? Sobrang taas nung nilagay nilang rating nila sa kanilang survey kung saan sila nagsusurvey. Di ba? Kasi di kong na lang tignan mo. Ang dami nang nangamatay, mataas pa rin yung survey. Ano ba yan? Diyos na bahala sa inyo mga kayo Diba? Ted, shout out Ted Ang survey kasi ng Pulse Asia ay depende sa taas ng bayad sa kanila. Kaya kung medyo mataas man ang survey ng mga Duterte ay dahil medyo mataas pa rin magbayad ang mga ito. Oras na lumiit ang bayad nila sa Pulse Asia, liliit din ang survey ng mga ito. Tawa-tawa ka Ted pero naniniwala ako sa dyan. Elizabeth Iscari ulit Tungkol naman sa survey na yan, mind conditioning lang yan para kung mandadaya man ang isang nagpa-survey, di sila nandaya at di mabubuking dahil sa dyan nga sa survey. Ako nga ni minsan di ako na-survey. Bakit? Yun eh. Oo eh. Yun ang nila yung survey na yan ang kanilang batayan kung paano nila yayariin ang di ba? Raul Villanada, shout out. Greetings Kuya Rox, sa inyong may bahay. God bless you always. God bless, Raul. Raul Villanada ulit Malapit na. Wag lang tayong mainip. Talagang ang paghihintay nga naman ay tiyagaan lang. Darating din ang katapusan nila Digongyo. Totoo yan. Sana nga, Raul Villanada ulit Pero may obserbasyon tayo na marami na rin tayong mga kababayan na namumulat na o untog na para luminaw ang mga panlasa at pananaw. Sana nga. Sa ngayon, paano pag nandiyan yung eleksyon, nandiyan yung 500? Wala, nalasing na naman. Raul Villanada ulit Wala rin ang survey. Nakahalata na rin ang mga kababayan natin. May rally pa na walang prayer. Roqueta and from Pogo to Sogo, marami pa. Pero marami pa rin ang tabogo. Totoo yan. Raul ulit Gusto ng administrasyon na maka-move on. Pues ICC ang tanging solusyon. Totoo, di ba? Yun nga yan Pero alam ko, malamang. Marcos yan. Sa totoo lang mga friend. Itong Duterte, hindi pa Duterte ito. Wala pa ito. Marcos na ang may hawak ng di ba? Itong Duterte, na-point lang to Dahil nga kararali nito against Marcos, di ba? Sabi naman ni Duterte, nanay niya, dilawan, di ba? Di ba? Tapos ginawa siya. In-appoint siya bilang vice mayor ba? Sa Davao, and the rest is history. So, nanggaling siya kay Aquino, di ba? Kaya lang, sumobra galing, di ba? At the rest is history. Kaya ayan ngayon, tambak ang kaso. Ana Pelgo, shout out. Karox, yung survey ng mga naniniwalang tanga lang. Karox, yung survey sa mga naniniwala, tanga lang yan. Hindi totoo survey na yan. Ang totoong survey, house to house, at dapat live at surprise operation. Sa AJ, shout out. Karox, kami ng asawa ko hindi naniniwala sa hayop na survey. Kaya nga nagtataka ako ba't pinag-uusapan pa yan Yung mga survey na yan Mainstream media pa ayaw ni ka sa survey, bumaba. Maski bumaba pa nagsimula sa napakataas na trust rating at approval rating Antakin mo presidente, si Sara, ang taas ng niya, siya ang gustong taon maging presidente sa 2028, siya ang pinakamataas. Putik yan ngayon, mahabol si Tulpo. God moves in a very mysterious way, mga boss.
Matagal pa po yung 2028. Marami pa mangyayari. Ha? Hindi po tayo pababayaan ng Lord ni God ang Pilipinas. Marami hong sumasampalataya pa ng totoo sa Kanya. Oo. Kita nyo, yan si Kibulog. Yari na si Kibulog, di ba? Ana Pelgo. Yung mga wanted sa ICC, kanya-kanya nang iwas at tago. Mind conditioning na lang ginagawa nila sa mga tao. Oy, bukas yun, no? Si Harry Roque, ako sa tansya ko hindi na ako darating, Tsaka yung kanyang boyfriend. Yung kanyang Mr. Supranatural, hindi ko dadating yan. Hindi na nga dumating nung naano yung yung Supranational, hindi pumunta, di ba? Yung, alalay ni Harry Roque na sumusweldo ng 54,000 a month. Kasama pa sa mga biyahe, putik yan. Hindi nga pumunta yun, si Harry Roque pa kaya? Patay na yan. Pag talagang marami kang kwarta, putik yan. Hanapel ko ulit, strategy lang ni Sarah. Yan pagpunta sa Germany, malamang umiska po na yan. Kasama pamilya niya Alam kasi nila, nahuhulihin na sila ng ICC. Pwede yan, Ana. Malamang din yan. Federico Mandak, shout out, Alam nga namang isang survey company ay gagalaw ng libre. Yun na nga, Federico. Ibig sabihin, volunteer yung mga taong nagsasagawa ng survey. At itong may-ari ng survey firm na ito ay gumagamit ng sariling pera niya. I don't think so. Siyempre may empleyado yan. Umuupa ng mga opisina. Ang bait naman niya kung gumagamit siya ng pera niya. Duda ako sa survey firm na yan. Dapat nga yung mga survey na yan hindi na pinapatulan ng mainstream media. Totoo, doon na lang sila sa TikTok. Tama si Ronald Llamas. Yung mga umaatin ng mga rally ay isang platitong mani. Isang platitong mani lang. Tapos mataas pa din ang survey nila. Masakit na biro yan. Pulse Asia, something smells fishy. Ako matagal ko na naamoy yan. Ang baho na nga. Cynthia Miller, shout out, welcome to the club. Milyon ang bayad dyan sa survey. Dyan sila makapera. Bernardo Chancing, shout out, Lahat ng survey ay negosyo. Halos lahat ay hindi malinis. Huwag nang maniwala sa mga survey na yan. Nakakasira ng paniniwala sa mga mamayan. Huwag nang ihalal ang mga walang kwentang kandidato anumang posisyon na gusto nila. Totoo yan. Madaling sabihin Bernardo Pero pagdating na doon sa kababayan natin na talagang hikahos, hindi nila alam yan. Ang katwiran nila, maski sino manalo, mahirap pa rin kami. Dito pa rin kami nakatira, squatter. Api. Kaya dito na sila, yun na, 500 Bibili na silang bigas, tsaka meron pa ulam. Alberto Olayer, shout out, Karoke. Ganun pa rin ba surveyor ng mga Duterte? Pulse Asia, baka ang sinusurvey nila kung ilang bilyon piso ang ibinayad ng mga Duterte, baka 51 billion pesos para manalo sila sa eleksyon. Pag ang mga Duterte makabalik sa kapangyarihan, magtago na tayo sa ICC dahil Netherlands, Karoke. Sa ICC na Netherlands. David Alin Mendoza, shout out. Hello po, Karoks. Good evening po sa inyo, sa mga ka-warriors. Yung survey po na yan ay bayaran talaga. Pinopondahan po yan ng mga dutae. Halos nag-alisan na nga ang mga kaalyado nila sa politika kasi alam nila na walang boboto sa kanila kapag nakadikit sila sa dutae tapos mataas pa ang rating at mga Duterte sa survey. Tawa ng tawas po si David. Kaya pala Isa pa si Glenn Chong. Natapalan din ng pera dito Si Marcos nandaya sa eleksyon pero Sara Jing hindi daw. Tawa ng tawas. Daig pa ni Glenn Chong ang ulul na aso. Mahirap pong mga dikit sa ganyang mga nilalang at baka mahawa tayo sa rabis nila. Ay, David. Bernardo Chancing ulit. Duda ako sa ICC ni Digonggong. Kapag hindi ginawa ni BBM ang ICC ay talagang alipores ni Digonggong, magaling basurang
magiging basurang tae ka na rin. Ayun, sabi ko na eh. Pag hindi naki-operate si His Excellency, talagang katarantaduhan lang yung away-away na yan. O, tsaka yun na nga, wala. Totoong weak leader siya. Tama si Digong, diba? Friend, Shermin Sapeda, shout out. Christy Ansen, July 7, Alcantara, shout out sa inyo mga friend. Dolor Garcia, friend Amy Bingson, shout out. Eman Escalona naka, shout out Sabi ni friend Shervin, Ano daw Xerox? Pulse Asia Survey o Pulse Asia Survey? Ito naman si Tia Deli. Sir to kayo, parang sayang naman ang husay at talino mo at pagiging expert mo sa paghalukay mo ng siyensya at pag-aanalisa patungkol sa usaping politika. Ano po? Patay tayo dito. Ano po ba meron talaga dyan sa super ina-idol mo na talagang malupit mo pong ipinaglalaban, Sir Tokayo? Maliwanag pa po sa sikat na makulimlim na araw, ang buhay po ng ina-idol mo po patapon. Sasaludo at hahanga na po sana ako sa husay at galing mo. Pero sayang talaga, Sir, ang talino mo. Nabibihira po ang meron tayo. Ano po? Wala naman pong problema kung kanino man po tayo kumakampi. Karapatan po natin yan bilang tao. Pero ipikit dilat mo man po ang mga mata mo. Tama ba talaga naging desisyon mo? Ang isang kriminal, mamamatay tao, sa dami ng syunga, uto-uto at bobo. Siya daw ang dakila, parang superhero. Pero ang tanong ko, sana masagot mo, saan ang hustisyang krimen ay lumobo? Dadapat subalit, ngayon ay tingnan mo, feeling proud ka pa ba sa ina-idol mo? Grabe ang kurakot, grabe din ang gulo, grabe kung magmura. Di siya makatao, tingin niya ay hayop parang isang aso. Ganyan niya itinuring kanyang kapwa-tao. Halang ang bituka na parang demonyo. Yan ba ang tao na sinasamba mo? Sing lupit ni Hitler, may sayad sa ulo. Lahat ng tuta niya, lalo na si Chongo, sunod-sunuran lang na para siyang aso. Lahat ng utos niya susunod dito, takot na magurgur at gawing barbecue. Sa sobra niyang lupit, ubos ang lahi mo, patay kang bata ka pag di ka tumakbo. Di ka sasantuhin. Yan ang sigurado, huli mong sandali ay sa simenteryo. Yan ang tatak Davao, masisintak tayo. Patay tayo dyan, Tia Deli. Pero totoo yan. Pero yun nga, Tia Deli. Malapit na lumubog ang araw. Hindi pwede puro umaga. Diba? Meron ding dilim. Hindi araw-araw Pasko, Porping Peña, shout out. Shout out. Maliwanag na talaga. Shout out, maliwanag na alaga ni Digong ang Pulse Asia na yan. Patay tayo dyan. Sabi ko na nga Al-Olalia, shout out Ayaw nilang sirain ang sariling survey nila. Kaya kahit sirang-sira na ang binibuild up nila, pilit pa din ang pagdepensa nila. Ito ay indikasyon na bayad sila. Anyway, sa tanang buhay ko, wala pang lumapit sa akin para sa survey na yan. At wala pang nagkwento ni isa na na-survey din. Good day, Sir Rock, sa mga ka-warriors. God bless. God bless, Al-Olalia. Ako rin. Ako sa sila susurvey. Ito. Teresita Guzman. Welcome to the club. Good evening, idol. Good evening, good evening. Shout out sa'yo, Teresita. Kalat ni Baya, shout out. Shout out, Miss Akira Milus. May you have a blessed Sunday. Ingat at magpakabait ka palagi, sabi ni Kalat ni. Shout out, Akira. Where na yun na ba, Kalat ni Baya ulit. Good morning, Kasani. Bombahin mo ng tira, Kasani. Laban lang. Hello, mga beer. Okay lang si Mama. Alaga to Kanina, tinignan ko naman yung sugar niya. Sabi niya, Panelo, hindi mataas nga. Medyo i-adjust mo yung insulin niya. Diba? Ganun lang naman. Reynaldo Gonzalez, shout out. Kaya pala tayo
nagkakaganito kahit mamamatay tao, mataas rating, Kupal Asia. Pala yan eh. Masahol pa sa krimen ang mind conditioning, Kupals Asia. Tapal Asia, Kapa. Ha? Conditioning, Kupal Asia ka na, Tapal Asia ka pa, puti. Galit si Reynaldo Gonzales. Sino matutuwa? Putik yan. Pinipilit pa rin yung survey niya. Marilo Pabianak, shout out. Blessed Sunday po, Tay, at sa inyong family at sa mga ka-warriors. Survey doon, survey dito, pero maliwanag naman po na taka-taka sa dami ng kinasangkutang sablay, pilit pa din pinalalabas ng survey na diding pa din. Obvious nga po, Tay, malamya at malabnaw ang reaksyon ni Idol Ronald Manzanas. Di naman kasi tugma sagot nitong survey scientist. Sana sanay na sanay po itong sanay po itong tukayo niya na maging credible kuno ang trust rating. Nawa nga po mapanagot ng mga maisala sa ating bayan sa mga biktima ng EJ case. Mahaba na panahon ipinaghihirap ng mga naghahanap ng hustisya, pati mga kaluluwa ng mga namatay ay di pa rin matahimik sa kabagalan ng hustisya para sa kanila. God bless po tayo sa mga ka-warriors. God bless, Marilo Castro. Shout out, Jing Labayna. Pasyal ka ng pasyal dyan, ha? Sabi ko sa'yo, humingi ka na. Masarap yung ano dyan. Libre yun, ha? Sabaw ng nilagang baka. Marilo Pabian ulit, oh. Lalo na katwiran itong mga survey films at sa investigasyon ni Atlas Abante, mas lalong walang makukuhang liwanag ng hustisya ang mga biktima. Kaya nga po talagang ICC lamang ang pag-asa at liwanag ng katarungan. Totoo yan, na Cassandra Daisy, shout out, ha. Tama ka na naman, Mr. Rox at ka-warriors. Sa survey ng mga Pulse Asia at iba pa ay lason sa utak ng mga Pilipino at kaya sila magbayad ng mainstream media para ipakita sa mga bubutante. Yun eh. Cassandra Daisy ulit, oh. Magpa-survey din ang mga lahat ng mga makatotohanan na vloggers na hindi bayad at walang pondo. Cassandra Daisy ulit, oh. Ngayon alam na na defender ni Holmes si Duterte kasi lagi niyang sinisingit na mataas pa rin ang survey ni Sara Confidential Queen. Boto yon ng mga taga Davao at mga DDS na iba pang loyalista. Totoo. Shout out Michelle Edwin. Shout out sa iyo ba rin? Oh. Adorasyon ni Maranan, Mirna Ligalado. Brother Elias Isyo, shout out sa inyo mga boss. Hanggang bukas po muli, mission accomplished. O mga friend, magbigay ho kayo ng comment. Harry Roque, sayang to, no? Di mo na madadala yan. Saka parang yung hipag ko, Nasa tama ka na eh. Human rights. Ngayon, napunta ka sa human wrong. Wala. God bless, mga boss.